Dominant Protector. 561 hanggang 70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sumili ang lungkot sa mukha ni Mr. Kang, ngunit alam na alam niya ang kanyang malupit na sitwasyon, kaya't nilunok niya ang hindi kanais-nais at pinilit na ngumiti. Gold Lil Bro, huwag kang magalit. Hindi ko sinasadya. Little Bro. What do you mean Lil Bro? Hindi naman ako maliit. Mover Fasterest Sacker, nakatingin ka ba sa akin? Sinampal ni Raul si Mr. Kang, nag-iwan ng pulang tatak ng kamay. Narinig ni Mrs. Kang ang sigaw at tumakbo papasok. Nakita niyang sinampal ang kanyang asawa at galit na galit. Sino kayo? Anong ginagawa niyo dito? Tumingin si Mr. Kang sa likod at nakita ang kanyang asawa. Takot na takot, sumenyas ito sa kanya bilang babala. Ang mga taong ito ay hindi dapat masaktan. Ito si Chairman Zhang, Chairman Gold, at sa tabi nila ay Gold Bro, pakilala niya. Natakot si Mr. Kang na tawagan si Raul Gold Lil Bro, kaya Gold Bro ang tinawag niya sa halip. Bagamat hindi nararapat na tawagin ang isang mas bata sa kanya na bro, wala siyang pagpipilian. Mahal, anong ginagawa mo? Anong ginagawa nila dito? Pulis, tumawag ka ng pulis. Hindi ako naniniwala na hindi sila natatakot sa 110. Mungkahi ni Mrs. Kang nang makita ang gulat ng asawa. Hahaha. Humagalpak ng tawa si Teofisto. Tawagan ng mga pulis. Sige. Gusto kong makita kung ano ang mangyayari. Pag-aresto ng isang customer sa isang tea house. Nandito kami para sa tsaa, alam mo. Sinaktan mo ang asawa ko. Itinuro ni Mrs. Kang si Raul Gold. Natama ng asawa mo. Ako ba? Nasaksihan mo ba iyon? Matandang binatukan kita. Pinandilatan ni Raul Gold si Mr. Kang. Hindi. Alam ni Mr. Kang na wala silang magagawa laban sa mga Golds. Dumating man ang mga pulis, wala rin silang magawa. Isa lang itong sampal. Ngunit nang umalis ang mga pulis, mananatili ang walang katapusang gulo. Nagulat si Mrs. Kang. Binasa niya ang kapaligiran at napagtanto niyang hindi sila normal na tao. Ngunit, hindi siya sigurado sa mga pagkakakilanlan nila, kaya tumingin siya kay Mr. Kang nang may pagtatanong. Nakahinga ng maluwag si Mr. Kang, lumapit, at bumulong sa kanya, si Chairman Zhang ang boss sa tapat ng aming tea house, habang si Chairman Gold ang CEO ng Teofisto Entertainment, at ang batang iyon doon, si Raul, ay ang gangster leader sa North. Hindi natin sila maaaring gawin ng mga kaaway natin. Ano? Sila na. Sa wakas ay nalaman ni Mrs. Kang ang kanilang pinagmulan. Hindi niya alam na may napakalakas na tao si Benji sa likod niya. Nagulat siya. Natuwa sina Benji at Teofisto nang makita ang reaksyon ni Mrs. Kang. Mr. Kang, balita ko nasa limit na ang negosyo mo at naghahanap ka ng mga mamimili para kunin ang negosyo mo, di ba? Interesado ako, mag-chat tayo. Ang limitasyon. Nagulat si Mr. Kang. Sa wakas ay naunawaan niya ang kanilang balak. Pinipilit ba nila siyang ibenta ang kanyang negosyo? Hindi siya nasisiyahan, ngunit alam niyang wala siyang magagawa tungkol dito, at ang kanyang negosyo ay hindi magiging maayos sa mga taong ito sa paligid niya, kaya nagpasya siyang pabayaan ito habang tumatango siya. Oo, naghahanap ako ng mamimili na kukuha sa aking negosyo. Maaari ko bang itanong, Chairman Zhang, magkano ang inaalok mo? Wala akong ideya, actually. Gold Bro, pwede mo ba kaming tulungan? Naglagay ng harapan si Benji at tumingin kay Teofisto. Gulat na napatingin ang mga kang kay Benji. Si Benji ay nagpapatakbo ng isang tea house at hindi niya alam ang presyo. Nanlalako ba siya? Pero halata ang motibo niya. Hindi naman sila makakalaban kung ang presyo ang desisyon ni Teofisto, di ba? Tingnan ko, ang kalyeng ito ay humigit kumulang 10,000 metro kwadrado at ang iyong tea house ay may 2 palapag, kaya dapat ay humigit kumulang 200 metro kwadrado sa kabuuan. 2 milyon ay isang magandang presyo, mataimtim na sabi ni Teofisto. Ano? Gulat na tinitigan ni Mr. Kang si Teofisto. Tama siya. Ang kalye ay 10,000 metro kwadrado, ngunit ang lugar ng gusali ay hindi.
Ang kanyang tea house ay sumasakop sa 200 square meters, ngunit ang lugar ng gusali ay halos 300 square meters. Dapat nasa 2,780,000 ang presyo. At saka, iyon lang ang presyo ng gusali. Ang mga pagkukumpuni, kagamitan sa pagkain, at ang magandang kalidad ng tsaa ay hindi man lang naisip. Isa pa, may mas magandang offer siya noong nakaraan. 4 milyon para sa kanyang tea house, ngunit tinanggihan niya ang taong iyon. Walang paraan na papayagan ni Mr. Kang si Teofisto na bawasan ang presyo sa kalahati. Haha, Dad, natulala ang matanda sa presyo. Mali yata ang kalkulasyon mo. Dapat nasa 1 million lang ang tanggang tea house na ito. Pumasok si Raul Gold. Tito Zhang, nagpapatakbo ka ng tea house. Dapat alam mo ang pinakamahusay na presyo. Ano sa palagay mo? Sa tingin ko tama ka. Laging tama si Master Gold. Tumango si Benji at sinabing, pero dahil nagsalita na si Gold Bro, wala akong choice kundi mag-alok sa kanila ng 2 milyon. Mr. Kang, ano sa tingin mo? Nasa akin ang kasulatan para sa aking tea house. Ang lugar ng gusali ay 280 metro kwadrado at na-renovate ko na. Hindi naman pwedeng ibenta lang ito ni Mr. Kang sa halagang 2 milyon, di ba? Akala niya ay 4 milyon ang iaalok ni Benji sa kanya, pero 2 milyon lang pala. Napakalaki ng pagkakaiba. Ang 2 milyon ay masyadong maliit para sa kanila dahil ang pagbebenta ng tea house ay nangangahulugan ng pagbebenta ng negosyo at ng kanilang sariling tahanan. Sa totoo lang, mas magandang lugar sa lungsod, hindi na nila kayang mabuhay pagkatapos makabili ng bahay sa mga slums. Hindi ba't katawa-tawa? Kung kailangan din nating magbayad para sa renovation mo. Nagpatuloy si Raul Gold. Matanda, tulala ka ba? Walang titingin sa renovation para sa isang second-hand house. Hindi nakaimik si Mr. Kang. Gusto niyang makipagtalo ngunit naalala niya na ang bata ay ang pinuno ng mga gang sa norte kaya natatakot siyang magsalita. Fine. 280 square meters ito. Bibili ako ng bahay mo sa halagang 2,800,000. Ang lalaking nagalok ng 4 na milyon para sa bahay ni Mr. Kang ay ipinadala ni Benji. Gusto niya sana itong bilhin sa ganong presyo ngunit tinanggihan siya, kaya wala siyang pagpipilian kundi gamitin ang alternatibong paraan sa pagkuha ng tea house. Natural, hindi na makapag-alok si Benji ng 4 na milyon dahil binigyan niya si Teofisto ng 500,000 para sa maruming gawaing ito. Nangako pa si Teofisto na kukunin ang bahay na mas mababa sa 3 milyon ang presyo. Chairman Zhang, businessman tayo. Pag-usapan natin ang fairness. Hindi pa nagtagal, may nagalok pa sa akin ng 4 milyon. Si Mr. Kang ay hindi maganda sa pagnenegosyo. Siya ay masyadong mabilis upang ibunyag ang kanyang huling paraan. Kung payag kang bilhin ang bahay ko sa halagang 4 na milyon, sa iyon na iyon. 562. Si Benji ay tumatawa sa loob. Ito ay karma sa pagtanggi sa 4 na milyong dolyar na alok. Huli na ngayon. 2,800,000 ang limitasyon ko. Oo hindi, pumili ka para sa iyong sarili. Maaari mong hanapin ang dating mamimili kung gusto mo, pantay na sabi ni Benji. Pero, sa sitwasyon mo ngayon, hindi ko akalain na 4 milyon na naman ang iaalok niya sa iyo. Ikaw. Alam ni Mr. Kang na pinagbabantaan siya ni Benji. Tinitigan niya ito nang nag-aapoy ang mga mata. Hindi ito isyu ng duwag o takot. Natatakot siyang madamay ang pamilya niya sa gulo na ito. Nagpa siya si Mr. Kang. Pinili niyang huwag ibenta ang bahay. Huwag po sanang aibuli ang mga tapat na negosyanteng tulad ko. Hindi ibig sabihin na hindi ako lumalaban sa inyo ay natatakot ako sa inyo. Ha! Matanda, kailan ka namin binubuli? Tumingin si Raul Gold kay Mr. Kang nang may interest. Hindi mo naman ibinebenta ang bahay mo, di ba? Araw-araw kaming pumupunta sa tea house mo. Kakabalik lang ni Jacob mula sa paaralan, binuksan ang pinto at natagpuan ang sarili sa pandemonium. Galit na galit siya nang marinig ang pananakot ng mga tao sa kanyang ama. Ano ang ginagawa ng mga taong ito sa kanyang bahay? Huwag kang maglakas loob na aibuli ang aking ama. Nagmamadaling lumapit si Jacob, tumabi sa kanyang ama, at pinandilatan ang mga hindi tinatanggap na bisita. Nagulat si Jacob.
Bakit parang pamilyar sila? Sa kabilang banda, nakita ni na Raul Gold at Teofisto na pamilyar din si Jacob ngunit hindi pa nila nakikilala ang isa't isa. Anak, saan ka galing? This is none of your business, bumalik ka na sa sarili mong kwarto. Hindi masyadong pinapansin ni Raul Gold ang isang bata na may dalang backpack. Ako. Gustong hanapin ni Jacob si Terence, ngunit umalis na si Terence kaya kailangan niyang tumayo at tulungan ang kanyang ama, hindi ba? Matagal nang kasama ni Jacob si Terence kaya hindi na siya duwag. Pakiramdam niya ay kailangan niyang gawin ang isang bagay bilang isang lalaki. Itinaas niya ang kanyang ulo at sinabing masigla, sinusundan ko si Boss Linford. Saan ka galing? Alam ni Jacob na makapangyarihan si Terence, ngunit hindi siya sigurado kung kumalat ang kanyang pangalan sa labas ng paaralan. Sinubukan niya pa rin. Jacob, itigil mo na ang kalokohan mo, bumalik ka na sa kwarto mo. Natakot si Mr. Kang na baka makagawa pa ng gulo ang kanyang anak, kaya pinagalitan niya ito. Boss Linford. Sinong Boss Linford? Natigilan si Raul Gold sa sagot ni Jacob. Ngunit kahit nasirain niya ang kanyang utak, wala siyang maisip na Boss Linford sa Starfield. Sino kaya ito? Terence, Boss Linford. Matapang na sinabi ni Jacob at idinagdag, kanina lang ay dumating siya sa Starfield. Babalaan ko kayo, napakalakas ng amo ko. At saka, right hand niya ako. Natakot si Raul Gold nang marinig niya ang pangalan ni Terence. Tumalon siya at namutla at dahan-dahang lumingon sa kanyang ama na may takot. Natakot din si Teofisto. Nagkataon lang ba? Bakit laging nasa paligid nila si Terence? Ang anino ni Terence ay laging nakastok sa kanila. Biglang lumitaw ang kanang kamay ni Terence sa kanyang harapan. Ngunit makapangyarihan pa rin si Teofisto. Nanatili siyang kalmado at nagdududa sa batang nasa harapan niya. Kinuha niya ang kanyang telepono at sinimulang tawagan ang isa pa niyang anak na si Gold Rowan. Kung si Terence ay may kanang kamay, dapat na mas alam ni Rowan kaysa sinuman, kaya tinawagan niya ang kanyang anak upang kumpirmahin ang pagkakakilanlan ni Jacob. Kung si Terence ay walang kanang kamay, si Teofisto ay nanumpa na bibigyan si Jacob ng isang mahusay na paghampas. Hinihiling ng batang iyon. Hello, Rowan. May right hand ba si Boss Terence? Hindi nang ahas si Teofisto na hindi igalang si Terence, kaya tinawag niya itong boss. Sino ang nakakaalam kung ang taong nauna sa kanya ay talagang may relasyon kay Terence? Naguguluhan si Rowan pero sinagot niya pa rin. May isang nagngangalang Jacob. Siya ay baliw lang noong una, ngunit pagkatapos sundan si Terence. Kang. Tinawag lang ba siyang Jacob? Kinilabutan si Teofisto. Kinumpirma niya ang kanyang pagkakakilanlan. Talagang siya ang kanang kamay ni Terence. Sa isang kisap mata, naalala niya na nasa ospital si Jacob. Nakatayo siya sa tabi ni Terence noong una silang nagkita sa ospital. What the F***? Sinipa ni Teofisto roundhouse si Benji sa dibdib kaya lumipad ito. Tumalsik ang dugo nang tumama ang ulo niya sa sulok ng mesa, ngunit hindi nagpatinag si Teofisto habang patuloy niyang binubugbog si Benji. Naintindihan din ni Raul Gold at sinimulan ding bugbugin si Benji. Gold bro? Master Gold? Bakit mo ako sinaktan? Binigyan ni Benji ng nagtatakang tingin si Golds. Sinaktan ka. Ikaw mo her fasterist king idiot, muntik mo na kaming patayin. Asshole, hindi mo ba narinig? Mga tao sila ni Terence, how dare you touch them? May death wish ka ba? Galit na galit si Teofisto. Sinusubukan niyang patayin sila. Kamakailan lamang ay iniis ni Teofisto si Terence at dito niya ginugulo ang kanang kamay ni Terence. Siya ay karaniwang naghahanap upang mapatay ang kanyang sarili. Bakit lahat ng malas na pangyayaring ito ay nangyayari sa kanya? Ilang araw lang ang nakalipas, binubuli niya ang kasintahan ng pinsan ni Josephine nang hindi alam na kasali si Terence. Siya ay natatakot na si Terence ay darating at hahanapin siya para sa gulo. At ngayon, hindi nagtagal pagkatapos ng pangyayaring iyon, ginugulo niya ang tagasunod ni Terence, si Jacob. Natagpuan niya ang kanyang sarili na lubhang kapos-palad. Bakit siya ang palaging maswerte? Ang biglaang pagbabago ng saloobin ng mga Golds ay namangha sa mga Kang.
Si Mr. at Mrs. Kang ay lubos na nabigla sa mga pangyayari. Hindi nila inaasahan na may ganoong kapangyarihan ang pangalan ni Terence. Ang mga Golds ay hindi na nila kaaway matapos marinig ang pangalan ni Terence. Binigyan pa nila ng isang magandang bugbog si Benji na ikinagulat nila. Nakita ni Jacob na ang mga nauna sa kanya ay kilala si Terence at na sila ay labis na natatakot kay Terence. Hindi nila gusto ang anumang gulo mula kay Terence, kung hindi sila magre-react sa ganoong paraan. Tumigil sina Teofisto at Raul Gold sa pagsipa at pagsuntok ng himeteyan na si Benji, ngunit hindi sila natatakot na saktan siya. Huminto sila sa pag-atake dahil hinihingal sila. Pareho silang mga high-level na gangster. Hindi nila kailangang bugbugin ang mga tao sa kanilang sarili. Gagawin ng kanilang mga kampan ang trabaho para sa kanila. Sa katunayan, silang dalawa ay dumating lamang upang takutin si Mr. Kang. Hindi nila naisip na bugbugin ang mga tao. Kang bro, it's my bad. It was just a misunderstanding. Itong si Benji ay tulala. May masamang plano siya. Buti na lang at napigilan namin siya sa tamang panahon, kung hindi, may nangyaring masama. Walang magawa si Teofisto. Pakiramdam niya ay mali na tawagan si Jacob ng Kang bro, ngunit wala siyang pagpipilian. 563. Hindi pagkakaunawaan. Sino ang sumampal sa tatay ko? Galit na galit si Jacob nang makita ang tatak ng kamay sa pisngi ng kanyang ama, kaya ito na lang ang pagkakataon niya para ilabas ang kanyang galit. Ako yun, Kang bro. Aksidente yun. Pasensya na. Inamin ni Raul Gold. Kang bro ang tawag sa akin ng tatay mo, tapos ngayon ay Kang bro na rin ang tawag mo sa akin. Ang gulo ng seniority ng pamilya mo. Si Jacob ay nakakaramdam ng superior. Nakahanap siya ng channel para ilabas ang galit niya. Ngayong siya na ang kanang kamay ni Terence, magagawa niya ang anumang bagay na hindi niya magawa noon. Tiyo Kang. Pasensya na talaga. Maaari mo akong saktan hanggat gusto mo. Aksidente yon, hindi ko sinasadya. Labis pa rin ang takot ni Raul Gold kay Terence nang marinig niya na hindi masaya si Jacob sa honorific. Binago niya agad. Itay, sa iyo na lang siya. Lumingon si Jacob. Naramdaman ni Mr. Kang ang pag-inog ng emosyon. Nalaglag ang panga niya sa nakita. Sino si Terence? Bakit takot na takot ang mga Gold sa kanya? Sa kabila ng lahat ng iyon, umagos pa rin sa kanyang dugo ang kagitingan at pananabik. Ilang saglit lang ang nakalipas, ang batang iyon ay maangas pa rin, ngunit ngayon ay pinababa sa pagiging apo. Dahil tito ang tawag ng batang iyon sa sarili niyang anak. Si Mr. Kang ay hindi isang mainitin ang dugo at marahas na tao, ngunit hindi niya pinayagan si Raul Gold na umalis ng ganoon kadali dahil sinimulan niya itong binato ng panunuya. Okay lang, hindi naman sinasadya nitong Gold Lil bro. Sorry Gold bro. Lumabas na naman sa bibig ko ang salitang iyon, I'm bad Gold bro, hindi Gold Lil bro. Namula ang mukha ni Raul Gold sa takot. Bakit bro si Mr. Kang tawag pa sa kanya? Sinusubukan ba niyang patayin si Raul Gold? Sa sumunod na segundo, napagtanto niya na si Mr. Kang ay nakakakuha ng bayad. Si Raul Gold ay hindi tanga. Nagpatira pa siya at humingi ng tawad. Lolo Kang, hindi ako kapatid sa iyo. Apo ako sa harap mo. Bata ako. Patawarin mo ako. Raul Gold, dahil hindi ginagalaw ni Kang bro at Uncle Kang ang kanilang mga kamay, sampelan mo ang sarili mong mukha. Nais ni Teofisto na pakalmayan si Jacob, kaya napagpasyahan niyang ipahiya ang kanilang sarili ang pinakamahusay na paraan. Oo, gagawin ko ngayon. Sinampal ni Raul Gold ang sarili ng ilang beses. Napuno ng tunog ng sampal ang silid, malakas at malinaw. Kang bro, Tiyo Kang, mangyaring tanggapin ang aking taos-pusong paghingi ng tawad. Huwag kang mag-alala. Ipapaalis ko itong si Benji. Nais ni Raul Gold na umalis sa lalong madaling panahon at sinabing, niloko ako ng Benji na ito. Hindi ako papayag na patawarin siya. Ayaw nang makita ni Jacob ang mga mukha nila kaya hinayaan na niya sila. Nakahinga ng maluwag sina Mr. and Mrs. Kang nang umalis ang Gold sa kanilang bahay. Hinayla nila ang kanilang anak sa kanila at binomba siya ng mga tanong tungkol kay Terence.
Sa totoo lang, medyo ignorante si Jacob sa tunay na pagkakakilanlan ni Terence, kaya pumili siya ng ilang mga kaganapan na nangyari sa paaralan. Pagkatapos ng 3 gabing paggaling, naibalik ni Terence ang kanyang late phase golden class strength, ngunit mayroon pa ring agwat sa pagitan ng late phase at ng kanyang nakaraang peak phase. Sa totoo lang, medyo hindi mapakali si Terence tungkol sa kanyang pag-unlad dahil naibalik niya ang kanyang late phase golden class strength sa 2nd gabi, ngunit wala talagang improvement para sa 3rd gabi. Sa 4th na gabi, hindi napigilan ni Terence ang pagnanais na humingi ng mga sagot mula kay Elder George. Tinanong niya, "Elder George, bakit hindi na tumataas ang enerhiya sa aking katawan?" "Hindi ko alam," sabi ni Elder George. Hindi ka pwedeng magseryoso, di ba?" Kinabahan si Terence. "Nagsasanay kami ng iba't ibang martial arts. Hindi ko pa sinanay ang Art of Dragon Mastery dati, kaya hindi ko alam ang mga detalye. Masasagot ko lang ang mga normal mong tanong. Maliban doon, kailangan mong malaman ito sa iyong sarili," matapat na sabi ni Elder George. "Sige, ipagpapatuloy ko ang pagsasanay." Alam ni Terence na nagsasabi ng totoo si Elder George, kaya kailangan niyang ayusin ang mga bagay-bagay para sa kanyang sarili. Pumasok si Terence sa Jade at pinaandar ang kanyang Art of Dragon Mastery gaya ng dati. Ang enerhiya sa atmosfera ay lumipat na dumadaloy sa katawan ni Terence ng napakabilis. Naramdaman ni Terence ang pagsipsip at pagdaloy ng enerhiya sa loob ng kanyang katawan, ngunit nanatiling pare-pareho ang dami ng enerhiya. Si Terence ang higit na nag-aalala sa problemang ito. Ang kanyang katawan ay dating huminto sa pagkonsumo ng enerhiya kapag siya ay ganap na naka-charge. Ngunit ngayon, ito ay ganap na naiiba. Ang kanyang katawan ay walang kabuluhang kumokonsumo ng enerhiya kahit na ang kanyang katawan ay pinasigla. Sa kabutihang palad, ang enerhiya sa loob ng Jade ay walang limitasyon. Ito ay libre, kung hindi ay mabangkarote si Terence. Nakapanlulumong tanawin iyon. Si Terence ay parang payat na tao. Hindi siya tumaba kahit lumamo ng track-track na pagkain araw-araw. Wala man lang improvement. Sa kabila ng katotohanan na siya ay nalulungkot at hindi mapakali tungkol dito, nagpatuloy pa rin siya sa pagsasanay dahil kahit si Elder George ay walang ideya tungkol sa kanyang kalagayan. Sa paglipas ng panahon, sumikat ang araw. Lumipas ang 1 buong gabi. Si Terence ay sumisipsip pa rin ng enerhiya sa napakabilis na bilis. Nang huminto na si Terence sa pagsasanay at bumalik sa realidad, naramdaman niya ang enerhiya sa atmosfera na dumadaloy sa kanyang katawan tulad ng huling pagkakataon. Nagulat si Terence, ngunit naalala niya ang senaryo noong una siyang napadpad sa Jade na ito. Ito ang parehong sitwasyon noong ang kanyang Art of Dragon Mastery ay na-upgrade sa Tier 2. Hindi kaya siya na ang sumisira sa oras na ito. Sa puntong ito, si Terence ay namangha, tuwang-tuwa, at kalmado sa parehong oras. Ito ang kanyang pangalawang pagkakataon kung tutusin. Alam ni Terence na ito ay isang tagumpay sa pagkakataong ito. Boom! Hindi kinaya ng katawan ni Terence ang napakalaking dami ng enerhiya, at siya ay sumabog. Ngunit hindi natakot si Terence. Napuno ng hindi maipaliwanag na pakiramdam at hindi masusukat na enerhiya ang kanyang katawan. Ito ay mystical. Hindi pa niya naranasan ang ganito. Sa isang kisap mata, naramdaman ni Terence na ang kanyang katawan ay na-overcharge at siya ay mas maliksik kaysa dati. Pero hindi niya matukoy kung gaano siya kaliksi ngayon dahil hindi siya sigurado. Ito ay isang pakiramdam lamang pagkatapos ng lahat. Kailangan niya ng real-life practice para maranasan ito. Kaya sinusubukan ng katawan mo na makalusot, ha? Early phase mystic class, not bad, umalangaw-ngaw ang boses ni Elder George. Kayong mga tao ay may nakatakdang konstitusyon. Hindi ito mababago maliban sa antas ng lakas na mayroon kayo. Nakalimutan ko iyon. Tao. Elder George, hindi ka ba tao? Nagulat si Terence. Mukha ba akong tao para sa iyo? Mapaglarong tiningnan ni Elder George si Terence. 564. Hindi. Para kang isang espiritu. Hindi sigurado si Terence kung ano si Elder George, anong uri ng supernatural na nilalang siya. Obviously, hindi na siya tao. Congratulations, tama ka. Tumango si Elder George.
Isa akong multo, natatakot ka ba sa akin? Hindi nakaimik si Terence. Dahil sa pambihirang tagumpay, nawala si Terence sa oras. Hindi niya alam kung ilang oras na ang lumipas, pero may narinig siyang yabag na pababa ng hagdan. Umalis siya sa Jade at bumalik agad sa realidad. Napatingin siya sa alarm clock niya. 6:30 na pala. Karaniwan siyang wala sa kama sa mga oras na ito, ngunit dahil sa pambihirang tagumpay, mas matagal siyang nagtagal kaysa karaniwan. Nagpalit si Terence ng damit, itinulak ang pinto, at naabutan ang mga batang babae na nakaupo sa hapagkainan na nag-uusap. "Shield bro, bakit hindi ka nagluto ng almusal para sa atin ngayon?" Napahawak si Yasi sa kanyang tiyan gamit ang isang kamay at naghanap ng almusal sa hapagkainan gamit ang kabilang kamay. "Tinago mo ba?" "Yasi, kagigising lang ni Terence. Nagmamadali siyang bumalik sa Starfield para lang iligtas tayo. Tiyak na pagod siya sa pagtakbo dito at doon nitong nakaraang 2 araw. Pagpahingahin mo siya. Punta tayo sa paaralan para mag-almusal," sabi ni Cheryl, umiling-iling. "Oh, Cheryl sis, nag-aalala ka ba ngayon tungkol kay Shield bro?" Napatingin si Yasi kay Cheryl na nagtataka. Namula si Mengaw habang umuubo. "Nag-aalala. Iniligtas niya tayo, alam mo, kailangan natin siyang petuhin ng mas mabuti." "Oh, okay." Tumanggaw si Yasi. Ngunit ang almusal ng paaralan ay hindi maganda. Dapat nating hilingin kay Uncle Charlton na kumuha ng isang mas mahusay na manager ng cafeteria. Ang manager na iyon ay isa sa aking mga kamag-anak. Sa tingin ko ay hindi natin siya basta-basta mapapalitan. Sabi ni Cheryl. Malapit na tayong magtapos. Ilang kainan na lang, tapos na tayo. Si Terence ay nakatayo sa pintuan ng kanyang silid. Napangiti ang labi niya. Ganun pa din ang miss ko. She's such a caring person pero hindi niya pinapakita sa labas. Maaga pa naman, hayaan mo akong gumawa ng para sa inyo. Naglakad-lakad si Terence sa kusina. "Gising ka na." Nagulat si Cheryl. Nanlaki ang mata niya. Narinig ba ni Terence ang sinabi niya? Napahiya si Cheryl at pinandilatan si Terence. "Bakit hindi ka nag-ingay? Tinatakot mo ba kami hanggang mamatay?" "Hey!" Nanahimik si Terence habang sinimulan niyang magluto ng almusal. Si Uncle Fredo ay bumibili ng maraming grocery mula nang lumipat si Terence sa villa. Binuksan ni Terence ang freezer at kumuha ng 12 frozen soup steamed bun. Inilagay niya ang mga ito sa steamer para painitin. Pagkatapos ay kumuha siya ng mga sariwang gulay at kabute sa refrigerator, hinugasan, at hiniwa ang mga ito. Ang langis ng paminta, asin, asukal, at sili ay idinagdag at pinaghalo kasama ng mga gulay sa isang kawali. Ang kaitikam-takam na mga pritong gulay ay niluto. Sa kabilang bahagi ng kusina, nakahanda na ang mga steamed buns. Iniharap ni Terence ang mga ginotay-gutay na gulay at sopa steamed buns sa hapagkainan. "Handa na ang pagkain, tara na." "Wow, Shield bro, nabubuhay ka sa iyong reputasyon." Nagugutom si Yasi, kaya dali-dali siyang kumuha ng steamed buns. "Yasi, maghugas ka muna ng kamay mo. Sa banyo ka lang, alam mo." Pinigilan siya ni Cheryl. Hindi umabot sa kamay ko ang naiihi sa tingin ko." Namula si Yasi. "Sa tingin mo?" Tanong ni Cheryl. Medyo siguro." Nung pinunasan ko yung part na yon. Nilabas ni Yasi ang dila niya. "Hindi ba dapat naghuhugas ka ng kamay ngayon?" Sinaman siya ng tingin ni Cheryl. "Ibibigay ko sa iyo ang steamed bun kung gayon." "Cheryl sis." Inabot ni Yasi ang steamed bun kay Cheryl. "Ilayo mo sa akin yan." Ikinumpas ni Cheryl ang kanyang kamay. "Shield bro, ito ay para sa iyo." Inilagay ni Yasi ang steamed bun sa plato ni Terence. Hindi natutuwa si Terence. Kahit nakabalik na si Yasi mula sa banyo, nakatitig pa rin si Terence sa steamed bun na nasa harapan niya. Si Terence ay hindi tumitingin kay Yasi, sa halip ay tumataas ang kalokohang pananabik sa loob niya. Interesado si Terence, ngunit ang fetish na ito ay sobra para sa kanya. Hindi niya matiis na hawakan ang steamed bun, lalong hindi nalalasahan. "Itapon mo," sabi ni Cheryl pagkatapos sumulyap kay Terence.
Hindi ako nagugutom, mag-enjoy kayo. Nakahinga ng maluwag si Terence. Ang pamumuhay kasama si Yasi ay isang malaking hamon. Naramdaman ni Yasi ang kalungkutan ni Terence. Tumingin siya kay Terence at tumingin sa steamed bun. Tapos humagalpak siya ng tawa. Ha ha ha, Shield bro? Ginamit ko ang kaliwang kamay ko para kunin ang steamed bun habang ang kanan ko naman sa banyo. Tumayo si Yasi at inagaw ang steamed bun mula kay Terence. Kinagat niya ang steamed bun, ninanamnam ang lasa. Nagkatinginan sina Terence at Cheryl, pareho silang walang imak. Pagkatapos ng almusal, pinaponte ni Uncle Fredo ang mga babae sa paaralan habang si Terence ang nagmaneho ng kanyang sira-sirang van. Tuwang-tuwa pa rin si Terence sa tagumpay dahil walang masyadong mystic class master sa panahong ito. Hindi na niya kailangang matakot pa kay Gonggao dahil ang mga pisikal na Panginoon ay mas mahina kaysa sa mga espiritual na Panginoon kahit na ang pagkakaiba ay hindi malaki. Kumpiyansa siyang hindi na si Gonggao ang kanyang kalaban. Habang si Terence ay nasa kanyang maligayang kalagayan, tumingin siya sa paligid at natakot. May isang hindi kilalang tao na nakaupo sa tabi niya. Hindi alam ni Terence kung kailan o paano nakarating ang matandang ito. Moderno ang suot niya, may t-shirt at maong sunglasses sa ulo. F***. Nagmura si Terence at tinapakan ng preno, huminto sa gilid ng bangkita. Sino ka? Hindi alam ni Terence kung paano nakasakay ang matandang ito sa kanyang sasakyan. Ang kaligayahan mula sa pambihirang tagumpay ay naging walang anuman kundi pagkabigla. Monk Mo Conbuen. Tumango ang matanda kay Terence, Amatoba. Isa. Amitoba. Ikaw ba ay isang monghe o isang dawist? Nawala si Terence. Sino ang matandang ito? Expert kaya siya? Ngunit si Terence ay hindi nakakaramdam ng anumang espiritual na enerhiya mula sa kanya. Hindi rin. Umiling ang matanda. Kung gayon, bakit mo tinatawag ang iyong sarili na monghe? Nagulat si Terence. Pinseng ang apelyido ko, Dalawa at Mokongwan ang pangalan ko, paliwanag ng matanda. Hindi nakaimik si Terence. Halatang kinukutya siya ng matandang ito. Hindi kita kilala, lumabas ka na please. Sir, naramdaman ko ang iyong kamalasan, ito ay isang masamang palatandaan, patuloy ng matanda. Binuksan ni Terence ang pinto ng pasahero at pinalayas ang matanda. Inapakan niya ang gas at ang makina ay nabuhay. Isang matandang scammer, ha? Nakahinga ng maluwag si Terence at nakarinig ng katok sa bintana ng pasahero. Lumingon siya para makita si Mo Conbuen sa tabi ng kanyang sasakyan. Siya ay tumatakbo ng kasing bilis ng sasakyan ni Terence. Tumingin si Terence sa odometer. Nanlaki ang mata niya. Siya ay tumatakbo ng 60 kilometro bawat oras. Paano siya nagawang sundan ng matandang ito? Sir, matutulungan kitang malutas ang iyong tanda, sabi ng matanda. Tip ni Master, si Amitoba ay isang celestial Buddha. Maaari itong gamitin bilang isang salita ng pagbati para sa mga Chinese na Budista. 565. Naramdaman ni Terence na ang matandang ito ay lalong nagiging walang katotohanan. Siya ay nagpapalabas ng isang hindi maharap na presensya. Ayaw ni Terence na may kinalaman sa kanya, kaya inilagay niya ang pedal sa metal. Paano siya naging ordinaryong tao kung kaya niyang tumakbo ng kasing bilis ng kotse? Tiwala si Terence sa kanyang bilis pagkatapos ng pambihirang tagumpay. Madali siyang tumakbo ng kasing bilis ng matanda, ngunit paanong ang matandang ito ay tumakbo ng napakabilis? Hindi naman siya mukhang malakas. Ginawang sports car ni Terence ang lumang van, at sa isang kisap mata, wala na si Mo Conbuen. Nakahinga ng maluwag si Terence. Ngunit ang magagandang bagay ay hindi magtatagal. Habang naghihintay si Terence sa traffic light, may lumitaw na kamay sa ibabaw ng kanyang van, kumakatok sa windscreen. What the F***? Nagmura si Terence at natutuwa na ang kanyang reflexes ay mas mahusay kaysa sa mga ordinaryong tao kung hindi ay natakot siya hanggang sa mamatay. Paano nakasakay ang matandang ito sa kanyang sasakyan? Tumalon ba siya sa split second na binilisan niya? Alam ni Terence na hindi na siya makakatakas sa kanya, kaya pumarode siya sa gilid ng bangkita at lumabas ng sasakyan upang makita si Monk Mo na nasa ibabaw ng kanyang sasakyan na may kuko ng manok sa kanyang kamay, maluwag at magarbong libre.
Matanda, ano ang gusto mo? Nagkita na ba tayo dati? Pakiramdam ni Terence ay sobrang malas. Bakit kailangan niyang harapin ang lalaking ito? Hindi, pero hiniling sa akin ng aking master na suriin ka. Bumaba ng sasakyan si Conwen. May isang bagay na mali sa loob ng iyong katawan. Naiipon ng isang nakakalaso na sangkap at makakaapekto ito sa enerhiya ng iyong katawan sa madaling panahon. Isang masamang palatandaan ang mangyayari kung ang nakakalaso na sangkap ay hindi maalis sa oras. Kumunat ang noo ni Terence. Karaniwang lalayo na lang siya sa mga taong ito, ngunit ang matanda ay may napakabilis na takbo, at binanggit niya ang salitang, enerhiya, kaya pinigilan niya ang kanyang sarili na tumalikod at nagtanong, alam mo ang enerhiya? Siyempre! Alam ko kahit na nasa peak phase golden class ka, at malapit ka ng makalusot, ngunit ang mga nakakalaso na sangkap sa iyong katawan ay pumipigil sa iyo na gawin ito. Sa napakalaking dami ng nakakalaso na sangkap sa iyong katawan, magdurusa ka ng husto kapag sinubukan mong lumampas. Baka mamatay ka pa rito, mahinang sabi ni Conwen. Muling sumimangot si Terence. Paano nalaman ng matandang ito ang klase niya? Ngunit nang sabihin ng matanda na nasa peak phase golden class pa siya, napangiti si Terence sa loob. Nagdududa siya sa lahat ng sinabi ng matanda at inakala niyang scammer ang matanda. Kung ang lalaking ito ay dumating sa kanya kahapon, si Terence ay madaling nakumbinsi, ngunit ngayong si Terence ay umabot na sa mystic class, hindi siya naniwala sa kanyang mga salita. Oh, talaga? Mahina akong tanong ni Terence habang sinuntok ang matanda. Siyempre, hindi pinaplano ni Terence na saktan siya kahit kaunti. Nais niyang subukan ang kanyang kakayahan at kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan. Nakita ni Conwen ang pag-atake at casual na dumpensa. Oh, matagumpay kang nakalusot. Mystic class ka na ngayon. Natigilan si Terence. Paanong napakadali ng matandang ito na nakaiwas sa kanyang pag-atake? Better still, figuring out his true class. Ang matandang ito ay hindi normal na tao. Bagamat hindi ginamit ni Terence ang kanyang buong lakas, imposibleng mapaglabanan ang pag-atake ng walang kahirap-hirap kung ang tagapagtanggol ay hindi man lang mystic class. Ngunit sino ang kakaibang lalaki na ito? Nagsisimula na talagang magpanik si Terence. Tinukoy niya ang klase ni Gonggao noong golden class pa lang siya, ngunit ngayong isa na siyang mystic class master, hindi pa rin niya mawari kung sino ang matandang ito. Sino ka ba talaga? Itinaas ni Terence ang kanyang bantay at tumingin sa matanda. Ito ay walang katotohanan. Mystic class ka na, ngunit walang nangyari. Natarante si Conwen at umiling. Sinabi ng aking Panginoon na nasa malaking panganib ka. Maaaring ito ay isang kasinungalingan. Matanda, ano ang ibinubulong mo? Sino ang iyong amo? Tanong ni Terence. Wala lang, see you around. Ikinaway ni Conwen ang kanyang kamay at tumakas. Ang kanyang after image lang ang naiwan. Humanga si Terence sa bilis na iyon. Gusto niyang habulin ang matanda, ngunit alam niyang mabibigo ito ng husto. Talagang curious si Terence sa totoong lakas ni Conwen, ngunit wala siyang magawa. Sa kabutihang palad, si Conwen ay tunay na nagsisikap na tulungan siya at walang anumang puot sa kanya. Ang daming alam ng Panginoon ni Conwen tungkol sa kanya ay nakapagtataka sa kanya kung sino ang misteryosong lalaking ito. Ngunit ang kanyang mga tanong ay hindi masagot sa sandaling ito dahil wala na si Conwen. Kahit na sirain ni Terence ang kanyang utak, wala siyang makukuhang sagot. Natigilan siya sa pag-iisip at nagtungo sa paaralan. Hinanap ni Terence si Josephine pagkatapos ng unang klase, ngunit laking gulat niya, wala si Josephine. Pagkatapos ay tinawagan niya si Josephine, ngunit naka-off muli ang kanyang telepono. Hinanap niya si Willa at nalaman niyang wala rin ito. Naghinala si Terence. Pinlano ba ito ng dalawa? Paano ito naging posible? Kahit na hindi niya mahanap ang isa sa kanila, bumalik siya sa kanyang sariling silid-aralan. Umaagos pa rin ang dugo ni Jacob. Nasasabik siyang ibahagi ang kanyang mga kwento kay Terence. Nang magsisimula na siya, pumasok ang kanilang homeroom teacher at nag-anunsyo, mga mag-aaral, pansinin ninyo, pakiusap, mayroon akong i-aanunsyo. Natahimik ang klase.
Bagaman break na nila, walang nang-ahas na kalabanan ng kanilang homeroom teacher. Mayroon akong masamang balita. Ang aming kaklase na si Leandro ay kinidnap ng hindi kilalang mga lalaki kaninang umaga at ang kanyang bato ay tinanggal. Pagkatapos nilang makuha ang isa sa kanyang mga bato, siya ay inabandona sa pasukan ng Starfield's First Hospital. Inihayag ni Teacher Lane matapos makatanggap ng tawag sa telepono mula kay Fabian. Hat! Nagkagulo ang klase. Masyadong biglaan ang balitang ito. Hindi nila akalain na ganito ang mangyayari kay Leandro. Habang naaawa sila sa kanya, nag-aalala sila na baka sila na ang susunod na biktima. Bagamat walang libreng oras ang mga mag-aaral sa ika-12 baitang para manood ng balita, batid nila ang kanilang paligid. Ang mga kakilakilabot na bagay ay nangyayari sa mga pulubi, palaboy, at mga taong may kapansanan araw-araw sa Starfield. Hindi nila maiwasang manatili sa gilid. Ang mga kakilakilabot na bagay na ito ay hindi pa nangyari sa mga normal na tao hanggang ngayon, kaya't kahit na sila ay nasa gilid, naniniwala sila na hindi sila magiging target. Dahil sa trahedya ni Leandro, muling isaalang-alang nila ang posibilidad. Kakasimula pa lang ng bangungot nila. Ano man sa kanila ay maaaring ang susunod na target ng mga kidney removers. 566. Cheryl sees, nakakabilib si Sheldbro. Natanggal niya ang kidney ni Leandro. Hindi alam ni Yasi na ganito kawalang awa si Terence. Hindi siya tama. Hindi ko akalain na siya mismo ang gumawa nito. May pagdududa si Cheryl. Ang kanyang subconscious ay nagsabi sa kanya na si Terence ay hindi ganito kawalang puso. Hehehehe, wala akong pakialam kung sino ang gumawa nito pero sigurado akong tuluyan nang nawala si Leandro sa iyong mga paningin, Cheryl sees. Hindi inisip ni Yasi na ito ay ginawa ni Terence dahil naisip niya na hindi sila dapat maging mabait sa kanilang mga kaaway. Natutuwa siyang hindi nagpapigil si Terence. I don't think so. Nabalitaan ko na makakaligtas pa ang biktima sa isang kidney lang. Napakunot ng noo si Cheryl. Wala akong ideya tungkol doon, ngunit nalaman ko na ang biktima ay hindi maaaring magkaroon ng **** pagkatapos mawala ng isang bato. Sa tingin mo ba ay tumpak itong impormasyong nakuha ko mula sa internet? Napapikit si Yasi, napahajajek. Yasi. Huwag kang magsasabi ng mga karumal-dumal na bagay. Nag-lecture si Cheryl, namumula. Nagsasabi lang ako ng katotohanan. Hindi ko sinabi iyon, ang internet ang nagsabi. Si Yasi ay kumilos na parang siya ay napinsala. Wala akong pakialam. Pinagbabawalan kita sa susunod na magsabi ng kaiyahiyang bagay. Ang mga babae ay kailangang maging magalang at malababae, kung hindi, sino ang gustong pakasalan ka? Matigas na sabi ni Cheryl. Oh, okay lang, Cheryl sis. Hindi ba tayo nagkasundo na papakasalan ko ang lalaking pakakasalan mo? Buy one, get one free package. Hindi talaga pinansin ni Yasi at sinabing, at naisip ko na mas gusto ng mga lalaki ang masasamang babae. Hindi siya pinansin ni Cheryl. Nalampasan na ni Leandro ang panahon ng peligro at nagpapagaling na sa ospital. Kaya iniisip ko na bumuo ng isang maliit na grupo para bisitahin siya. Malaya ang lahat na sumali, at para sa mga hindi sumali, mangyaring manatili sa silid-aralan at mag-aral ng mag-isa. Idinagdag ni Teacher Lane, nakipag-ugnayan na ako sa driver ng taxi. Humanda ka sa pagbaba sa akin. Si Leandro ay itinuring na masamang estudyante sa klase. Wala siyang gaanong kaibigan, at ang mga masisipag na estudyante ay wala talagang pakialam sa kanya. Ngunit dinala niya ang buong klase sa dalampasigan. Dahil dito, tumaas ng kaunti ang kanyang reputasyon sa klase, kaya naisip ng kanyang mga kaklase na bisitahin man lang siya bilang tanda ng pagpapahalaga. Kaya ibinaba nila ang kanilang mga aklat at tumayo. Nang umalis si Fabian, nag-alinlangan si Coldy at tinawag si Jerwin. Master Ann, kilala mo ba si Fabian? Tanong ni Coldy. Fabian. Nope, Mahjong. Isang kakaalis lang ni Jerwin sa kanyang love rival at nagdiwang sa hotel. Hindi, tao siya. May kapangyarihan siya sa Starfield, at ang anak niya ay si Leandro, sabi ni Coldy.
Leandro. Putol ni Jerwin. Sabi ko, Coldy bro, huwag mong sabihing narito ka para kondenahin ako. Pero sa totoo lang, oo, ako ang lalaking nagputol ng kanyang bato. Nagulat si Coldy sa init ng ulo ni Jerwin. Parang may ginawang ganap na mali si Leandro kay Jerwin. Master Ann, hindi ko sinasadya iyon. Hindi nais ni Coldy na masaktan si Jerwin. Master Ann, lumapit lang sa akin ang kanyang ama. Gusto niyang maghaiganti. Oh, anong sinasabi mo? Mahina akong tanong ni Jerwin. Wala akong problema dito, natatakot lang ako na si Master Bing ay, alam mo, si Fabian ay nagtatrabaho din para kay Master Bing. Si Coldy ay nasa isang mahirap na posisyon. Ang backer ni Jerwin ay ang Firewolf Gang. Ngunit kailangan niyang bigyan ng sagot si Fabian. Naku, wala akong pakialam. Naisip kong makilala si Master Bing sa madaling panahon. Wala talagang pakialam si Jerwin. Naputol lang ba to? Dumating man si Master Bing, wala siyang magagawa. Ano kayang gagawin niya? Gawing kaaway niya si House Ann. Ang mahalaga, hindi mas mababa ang Firewolf sa mga taong nasa likod ni Master Bing. Pareho silang malakas. Master Ann, sa palagay ko ay mali ang pagkakaintindi mo. Nanlumo si Coldy. Ano ang nangyayari? Siya ang naging middleman ni Leandro at Jerwin. Ngunit ang pagiging middleman ay hindi madali. Mas mahirap sa pagitan ni Master Ann at Master Bing. Ayaw niyang masira ang partnership nila ni Jerwin dahil kay Leandro, kaya tinanong niya, Master Ann, may something ba sa inyo ni Leandro? Kailangan ba talagang maging walang awa? Hayaan mong sabihin ko sa iyo kung gaano katawa itong si Leandro. Hindi sinusubukan ni Jerwin na itago ang katotohanan at itinapon ang mga butil. Inagaw niya ang childhood friend ko. Sa tingin mo ba mapapayagan ko siyang mabuhay ng masaya? Tama ka, Leandro, komplikado ang mga bagay para sa kanyang sarili. Nakahinga ng maluwag si Coldy. Leandro deserved this shit, but the problem wasn't solved. Kailangan ko pa ring sagutin si Fabian. Bakit hindi ibigay si Terence? Halatang ginagamit ng batang iyon ang kamay mo para sirain ang kanyang kaaway. Siya ang bodyguard ni Cheryl. Hindi siya papayag na may bombang malapit sa kanya. Lubos kong alam iyon, ngunit si Terence na ngayon ang aking tao. Hindi ko naman siya basta-basta maibibigay, hindi ba? Mahinang sabi ni Jerwin. Ibibigay ko sa iyo ang aking 10% ng aming negosyo. Mangyaring ibigay kay Fabian ang sagot. Nanggigigil ang ngipin ni Coldy. Kapaki-pakinabang pa rin si Fabian, kaya hindi na lang niya ito maitatabi. Deal. Tanungin mo si Fabian na tawagan ako. Tumawa si Jerwin sa kanyang isip. Sino ang nagmamalasakit kay Terence? Bodyguard lang siya. Ginagamit lang siya ni Jerwin para makuha ang impormasyon ni Cheryl. Maya-maya, nakarating kay Jerwin ang tawag ni Fabian. Master Ann, maaari ko bang tanungin kung ano ang ginawa ng anak ko sa iyo? Kailangan mong maging napakawalang puso sa kanya. Tila iniwan ni Coldy ang mga detalye para ipaliwanag ni Jerwin ang kanyang sarili. Natural, narinig na ni Fabian ang malaking pangalan, Jerwin. Siya ay isa sa 4 na young masters ng Starfield kung tutusin. Siya ang kasalukuyang pinuno ng House Ann sa Starfield at nasa likod niya ang mga Firewolves. Kaya naman, walang lakas si Fabian para sigawan at pag-alitan. Pinipigilan niya ang sama ng loob at galit habang kalmadong nakikinig sa paliwanag ni Jerwin. Tinatakan ni na Jerwin at Coldy ang deal, kaya hindi siya naging masungit o naiinip habang nagpapaliwanag. Ipinaliwanag niya muli ang lahat kay Fabian, mula simula hanggang matapos. Sino si Jerwin? Isa sa mga Starfield Young Masters, isang makapangyarihang figure, mas malakas kaysa kay Fabian ng marami. Ang kanyang reputasyon lamang ay sapat na upang talunin si Fabian. Kaya nawala lahat ng galit ni Fabian nang magalang na magpaliwanag si Jerwin. Ang anak niya ang dumukot sa childhood friend ni Jerwin at sinabi ang mga bombastic na salita. Kahit sino ay masasaktan kung nangyari ito sa kanila, lalo pa ang isa sa mga Young Masters ng Starfield. 567. Wala nang baraha si Fabian palaruin. Hindi niya magawang kaaway si Jerwin.
Para bang hindi siya karapat-dapat na maging kaaway ni Jerwin. Siya ay kasing lakas ni Master Bing at ang mga Firewolves ay sumusuporta sa kanya. Sino ang magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanya? Bagamat tinawag ni Fabian ang kanyang sarili na isa sa mga boss ng Starfield Underworld, siya ay larong pambata pa rin kumpara sa Firewolf Gang. Si Terence ay bodyguard ni Cheryl. Siya ang nagmaneho sa pagitan natin. Ibinente ni Jerwin si Coldy ng pabor sa pamamagitan ng pagtutulak ng lahat ng sisihin kay Terence, upang mailipat ni Fabian ang kanyang galit kay Terence. Sa wakas ay natagpuan ni Fabian ang kanyang sarili ng isang paraan. Wala siyang magawa kay Jerwin, ngunit mas madali ang mga bagay kapag ang target niya ay isang bodyguard lamang. Master Ann, ang aking anak na lalaki ay isang malaking haltak para sa pagkakasala sa iyo. Ngunit maaari mo bang ibalik ang bato ng aking anak para sa kapakanan ni Master Bing at Coldy bro? Bumalik. Ngumisi si Jerwin. Paano naging posible iyon? Na-export ko na ang kidney. Naisip mo ba na itatago ko ang bato sa akin sa isang segundo? I'm sorry Mr. Song. Pinakain ko sa mga aso ang kidney ng anak mo sa frustration. Sorry talaga. Hindi ilantad ni Jerwin ang kanyang organisasyon sa pag-traffic sa bato, kaya mabilis siyang sumagot. Nagulat si Fabian, ngunit hindi siya naghinala sa sagot ni Jerwin, dahil alam niyang kapag nangyari ito sa kanya, malugod niyang gagawin ang parehong bagay. Ano ang punto ng pagpapanatili ng bato? Inamin ni Fabian na naubos na ang swerte niya, pero okay lang mawalan ng kidney, ang dapat lang niyang pagtuon ng pansin ay si Terence. Gusto niyang patayin si Jerwin, ngunit alam niyang hindi pa niya ito katapat. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, sinabi niya sa kanyang anak. Siya ang biktima, kaya may karapatan siyang malaman ang katotohanan. Ginawa ni Fabian ang kanyang trabaho bilang isang ama. Binalaan niya ang kanyang anak na huwag gumawa ng isang bagay na walang ingat at isipin ang mga kahihinatnan bago kumilos, dahil mayroon lamang siyang isang bato na matitira ngayon. Ito ay halos ganoon. Si Jerwin ang may gawa nito, ngunit si Terence ang nagpasimula ng mga bagay-bagay. Sabi ni Fabian, madilim. Sino si Jerwin? Hay nako, parang narinig ko na tinawag nila siyang Master Wen. Gising na si Leandro. Ang pagkawala ng bato ay isang seryosong alalahanin, ngunit hindi pa siya mamamatay. Si Jerwin ay isa sa Starfield 4 Young Masters. At ang kapatid ni Yasi, si Chen Yutian, ang pinuno ng 4 Young Masters. Napabuntong hininga si Fabian. Lahat sila ay napakalakas at may malalakas na taga-suporta na sumusuporta sa kanila. Ang iyong matandang lalaki ay hindi mahina, ngunit sila ay masyadong makapangyarihan. Sa kabutihang palad, ang kapatid ni Yasi ay hindi naghanap ng gulo mula sa iyo, kung hindi ay nawalan ka ng 2 bato. Kailangan niyang takutin ang kanyang anak bilang aral, kung hindi, tiyak na mauulit ang mga bagay sa ugali ng kanyang anak. Leandro Blanche. Naalala niya ang trahedya ni Dominic Wu. Nabali ang magkabilang paanitian noong nakaraang pagkakataon. Anak, kailangan mong lunukan ng kahihiyan. Sinabi ni Fabian, wala kaming pagkakataon laban kay Jerwin. Nasa likod niya ang mga Firewolves, at kahit si Master Bing ay kailangang magbigay ng mukha sa kanya. Maaari lang kaming manahimik sa ngayon. Itay, naiintindihan ko. Wala akong gagawin ngayon, ngunit hinding-hindi ko makakalimutan ang sama ng loob na ito. Leandro clenched his teeth, at ang hitsura ng mali siya ay sumili sa kanyang mga mata. Ipaghihiganti ako ni Natoy sa pagbabalik niya. Jerwin, maghanda ka. Oo, anak ko yan. Tumanggaw si Fabian. Nga pala, Dad, narinig ko na binanggit mo si Terence ngayon lang. Paano niya nakilala si Jerwin? Ano ang sinabi niya kay Jerwin? Leandro recalled. Ang batang iyon ay bodyguard ni Cheryl. Sinabi ni Fabian, siya ang nag-ulat ng lahat kay Jerwin. Ano? Bodyguard siya ni Cheryl. Natigilan si Leandro. Kailan naging bodyguard niya si Terence? Hindi man lang sila magkaibigan sa school. Ano ang nangyayari? Oo. Siya ay kinuha ni Pablo, binabantayan sina Cheryl at Yasi ng palihim. Tumanggaw si Fabian.
Talagang malas kami sa pagkakataong ito, ngunit okay lang. Maaari naming itulak ang lahat ng sisihin kina Pablo at Terence. Bagamat hindi namin mahawakan ng Pablo, Terence, ay isang piraso ng cake. Goddamn! Agad na naiintindihan ni Leandro at muntik nang mahulog sa kama. No wonder nakita ko si Terence sa mga pictures ni Yasi. Damn! I didn't realize. That kid's always sabotaging my confession plans. Akala ko nagkataon lang yun. So bodyguard niya yung bata, ha? Magaling siya sa trabaho niya. Anak, siguradong hindi mo type si Cheryl. Isuko mo na lang siya. Napabuntong hininga si Fabian. Masyadong makapangyarihan si Jerwin. Ilihis muna natin ang target natin kay Terence at magpakalakas bago magdesisyon sa susunod nating target. Okay, Dad. Naunawaan ni Leandro na si Cheryl ay isang hindi maabot na pagnanasa hanggang sa bumalik si Natoy. Ayaw niya itong bitawan at nagngagig ang mga ngipin. Bilang isang lalaki, titiisin ko ang pagdurusa. Mananatili akong mababang profile hanggang sa maging napakalakas ni Hao Song. Oo, tama. Talagang maghihiganti tayo. Pero sa ngayon, mananatili lang tayo sa ilalim ng proteksyon ni Master Bing para mabuhay. Malungkot na tumango si Fabian. Tama, tatay, hindi mahina si Terence, alam mo. Paano natin siya haharapin? Nakaramdam ng kababaan si Leandro. Ang hibaw bro ay ginulo ni Terence pagkatapos ng lahat. Huwag kang mag-alala, kukunin namin si Master Bing upang tulungan kami. Hindi kami mismo ang magsisimula ng laban. Sinabi ni Fabian, kailangan nating maging matyaga. Kailangan kong kunin ang tiwala ni Master Bing bago humingi ng tulong sa kanya. Una, kailangan kong hawakan ang mga slum at maging kaliwat ka ng kamay niya. Magiging maayos ang mga bagay pagkatapos nito. Ang mga slums. Nanlaki ang mga mata ni Leandro. May ideya ako. Alam ko kung paano haharapin si Terence. Oh, sabihin mo. Hindi ito inaasahan ni Fabian, ngunit medyo nag-aalala siya sa kanyang anak na magkaroon ng mga handal na ideya. Buti na lang at na-lecture niya siya kanina, or else hindi magiging maayos ang mga pangyayari. Anak, huwag kang magmadali. Mag-isip ka muna bago kumilos. Hindi mo sinasabi, tatay. Alam kong hindi ako naging maingat noong nakaraan kahit na kumilos ako na parang bata. Umiling si Leandro at same time na sinabi, ngunit talagang lumaki ako pagkatapos ng araling ito. Hindi ako kung sino ako noon. Nakuha ko ang aking pag-uugali para sa aking pag-uugali. 568. Ang taos-pusong salita ni Leandro ay bumulaga sa kanyang ama. Talagang maaaring baguhin ng trahedya ang ugali ng isang tao. Ang kanyang ignorante at immature na anak ay biglang lumaki. Bagamat speech lang ito at wala pang nasaksihang aksyon, ikinatuwa pa rin ni Fabian na marinig iyon. Anak, tuwang-tuwa ako na ganito ka kamaalalahanin. Hindi ka nawalan ng kidney nang walang kabuluhan. Siyempre hindi. Babayaran ko sina Jerwin at Pablo para sa kidney ko. Umiling si Leandro. Pero kailangan muna nating tumuon kay Terence. Tatay, hindi mo ba nililipat ang mga slums? Alam kong nakatira ang girlfriend ni Terence sa lugar na iyon. Sa panahon ng demolisyon, maaari mong pahirapan ang pamilya ng kanyang kasintahan. Siyempre, mas mabuti kung mapapansin mo si Master Bing sa balakid pagkatapos ay gagamitin muli ni Terence si Jerwin para makipag-ayos sa akin si Jerwin. Lumalabas ang problema, si Terence at Pablo ay maaari lamang magalit kay Master Bing, hindi sa amin. Tumango si Fabian. Hindi masama, ngunit ang iyong plano ay mabibigo kung sila ay sumang-ayon na lumipat ng kusa. Ayos lang, tatay, tayo mismo ang lumikha ng sitwasyon. Halimbawa, ang pagbuwag sa kanilang tahanan sa pamamagitan ng puwersa, patagin ang kanilang bahay gamit ang isang bulldozer. Mas mabuti pa kung si Master Bing ay handang magpatakbo mismo ng bulldozer. Mungkahi ni Leandro. Okay, susubukan kong ayusin ang mga bagay-bagay. Noon pa man ay kinasusuklaman ni Fabian si Linford Y. Wala siyang pakialam na gamitin si Master Bing para durugan ang kanyang kaaway. Buhay na tumunog ang telepono ni Fabian. Iyon ang homeroom teacher ni Leandro. Hello,
Kumusta ka, Mrs. Lane? Oh, papunta na ang mga estudyante para bisitahin ang Leandro. Salamat sa kabutihan. Pasukan ng ospital. Okay, sige. Nasa 4th floor na tayo, room 418. Inend niya ang tawag. Darating ang iyong guro at mga kaibigan. Maninigarilyo ako sa labas. Tumango si Leandro, medyo gumalaw. Nandoon pa rin ang kanyang guro at mga kaklase para sa kanya. Hulaan ang paglalakbay ay hindi nasayang pagkatapos ng lahat. Gaano kalungkot kung walang dumalaw sa kanyang mga kaklase. Naghintay siya ng ilang sandali at naina sa paghihintay. Maaaring magtagal ang pag-abot sa ika-4 na palapag, kaya kinuha ni Leandro ang kanyang iPad 2, nag-login sa isang website ng e-book, at binasa ang nobelang So Pure, So Flirtatious. Isa itong fantasy novel na naganap sa paaralan. Ang pangunahing tauhan sa nobela ay labis na napagtagumpayan at humantong sa isang kahanga-hanga, ngunit mapanganib na buhay. Na-addict si Leandro sa nobela nitong mga nakaraang araw. Ipinantasya niya ang kanyang sarili bilang pangunahing tauhan ng nobela at iniisip kung kailan darating sa kanya ang kanyang superpower tulad ng pangunahing tauhan sa nobelang ito. Gusto niyang talunin sina Terence at Jerwin ng husto. Pero mas lalo siyang nalulungkot habang binabasa niya. Nakita niya ang kanyang sarili bilang isang mahinang menor de edad na karakter sa nobela. Saka naisip ni Leandro, may posibilidad bang maging malakas ang menor de edad na karakter at matalo ang pangunahing tauhan. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal nagbabasa, pero may narinig siyang yabag mula sa labas. Pagkatapos ay bumukas ang pinto, at lahat ng kanyang mga kaklase ay nagsitakbuhan sa silid. Inilagay ni Leandro ang kanyang iPad sa gilid, inangat ang kanyang ulo, at ngumiti sa kanyang mga kaklase. Bagamat ang una niyang nakita ay sina Yasi at Cheryl, nanatiling pareho ang kanyang ekspresyon. Natutunan niya kung paano itago ang kanyang emosyon. Hindi nakakagulat na makita silang dalawa dito dahil walang gagawin sa kanya si Jerwin kung nawawala sila. Tungkol sa proseso ng pagliligtas, hindi siya interesado dito dahil ito ay walang kabuluhan. Oh! Leandro, balita ko naputol ang kidney mo. Naunang pasok si Yasi sa silid at nagtanong, ibig sabihin hindi ka na lalaki. Hindi natuwa si Leandro kay Yasi, ngunit nanatili siyang kalmado. Kinidnap niya silang dalawa. Inaasahan niyang basurahin siya ni Yasi. Ngunit ang punto ay ang ekspresyon ni Yasi. Ang inosenteng mukha na iyon ay nagpaisip sa iba na hindi siya basurang nagsasalita sa kanya. Ahem, Yasi, huwag kang magsalita ng walang kaparirikon, lalaki pa rin siya, kaya lang wala siya, gustong tumawa ni Cheryl, ngunit sumama siya kay Yasi na naglalaro sa unang pagkakataon dahil galit din siya kay Leandro. Oh, nakuha na kita, hindi ka ganap na tao. Sabi ni Yasi ng diretso ang mukha at tumango. Nagtawanan ng mga estudyante. Ito ay hindi maiiwasan. Naawa sila kay Leandro pero nakakatuwa si Yasi. Hindi kumpletong lalaki. Ang pagpili ng salita niya ang laging sentro ng atensyon. Namula si Leandro. Hindi siya makalaban dahil walang paraan. Nawalan siya ng isang bato kaya itinuring siyang hindi kumpleto. Hindi nagkamali si Yasi. Wow! Leandro, hindi ba ito ang iPad 2? May balitang ibinente ng isang lalaki ang kanyang kidney para lang makakuha ng iPad. Ikaw ba ay ganoon kadesperadong tao? Napatingin si Yasi kay Leandro, gulat na gulat. Pinagpawisan si Leandro. Gusto niyang durugin ang iPad na ito ngayon, dito mismo. Mayaman ang pamilya ko para makabili ng iPad, okay. Kailangan ko ba talagang ibenta ang aking kidney para doon? Nawala ang kidney ko, okay. Kung paano ako nawala, walang paraan na hindi mo alam. Gustong magsalita ni Leandro. Ngunit hindi niya magawang aminin dahil parang paglalantad sa sarili at pag-amin sa kanyang krimen. Hindi niya maamin ang krimeng ito, hindi ba? Hindi naman tanga si Leandro para sisihin ang sarili, kaya wala siyang choice kundi payagan si Yasi na ipagpatuloy ang kanyang trash talk. Sa sandaling ito, pumasok si Mrs. Lane. Tumigil si Yasi sa kalokohan at hinayla si Cheryl kasama niya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kuryosidad. Yasi, tara na. Hindi maganda ang pakiramdam ko kapag nakikita ko siya. Kumunat ang noo ni Cheryl.
Ayaw niyang mapalapit kay Leandro. Ma'am, alis na tayo. Tumango si Yasi. I just wanted to check on him. Mukha naman siyang okay kahit mawala ng kidney. Ang pagkawala ng bato ay hindi talaga mahalaga sa palagay ko. Umiling si Cheryl at lumabas na silang dalawa. Hindi man lang sumama si Terence sa kanyang mga kaklase. Dumating lang siya para kina Cheryl at Yasi. Hindi siya close sa mga kaklase niya, and he came here out of sympathy. Ngayong nakita na niya si Leandro, oras na para bumalik siya sa paaralan. Ito ay isang napakahalagang panahon para sa ika-12 baitang upang mag-aral hanggat maaari. Nanginginig si Stanley nang bumisita siya. Bagamat hindi siya sigurado kung ano ang sanhi ng kasawiang ito, siya ay sapat na matalino upang malaman ang mga bagay-bagay. Dapat may kinalaman ito sa krimeng ginawa nila. Natatakot siya na siya ang susunod na target. Kaya't nang umalis ang lahat, nanatili si Stanley at maingat na bamulong, Leandro bro, sino ang gumawa nito sa iyo? Sino ang mga taong ito? 569. Fuck! Sino pa ba? Dahil lang sa kidnapping. Lumuwa si Leandro pero hindi si Pablo ang gumawa nito sa akin, iba ito. Alam mo ba ang tungkol sa 4 Young Masters of Starfield? Oo, pero hindi ba matagal na iyon? Akala ko naghiwalay na ang 4 na Masters, sabi ni Stanley. Isa iyon sa mga Young Masters na gumawa nito sa akin, si Jerwin. Malamang na bata pa niyang kaibigan si Cheryl. Hindi ko inaasahan ito, pero ginulo niya ako, walang magawang sabi ni Leandro. Hindi ako makakapaghiganti anumang oras sa lalong madaling panahon, iyon ay sigurado. Seryoso. Ganon siya kadelikado. Napakurap si Stanley. Ano ang gagawin natin pagkatapos? Anong magagawa natin? Kailangan ko na lang itong tanggapin at magtitiis sa ngayon, pantay na sabi ni Leandro. Huwag kang mag-alala, ang lahat ng ito ay nahawakan na. Walang mangyayari sa iyo. Hindi yan ang ibig kong sabihin, Leandro bro. Hindi ako natatakot, ngunit lumayo siya. Pinutol niya ang iyong bato. Si Stanley ay talagang medyo natatakot sa kabila ng kanyang mga sinasabi. Ayos lang. Hihiga lang tayo saglit at hihintayin ang pagbabalik ni Natoy. Walang manliligaw sa atin kapag natapos na niya ang kanyang pagsasanay, sabi ni Leandro na nagngangalit ang mga ngipin. Oo. Walang magiging problema sa pagbabalik ni Natoy. Tayo ang magiging bagong Young Masters ng Starfield, papawiin ang sinumang makakatawid sa atin. Si Stanley mismo ay medyo masigasig sa pagbabalik ni Stanley. Sige, Stanley, bumalik ka sa klase at huwag kang mag-alala tungkol sa isang bagay. Kailangan nating ihinto ang paggawa ng gulo sa ngayon, sabi ni Leandro, hindi binanggit kung paano niya mararating si Terence sa pamamagitan ni Master Bing. Mas composed siya kumpara sa dati niyang pagkatao. Ayaw niyang ipagsapalaran ang impormasyong dumudulas mula sa mga labi ni Stanley. Stonegate, ang villa ni Miracle Dr. Kang. Mukhang hindi nasisiyahan si Miracle Dr. Kang. Ang auction sa pagkakataong ito ay nagbigay ng walang benepisyo sa pamilya. Hindi lang nila ginugol ang halos lahat ng kanilang liquid asset sa isang pill of life extension at toxic cleansing, nawalan sila ng pag-asa para ma-upgrade ang status ng kanilang pamilya sa isa sa mga marangal na bahay. Ang dating pinagnanasaan na skin beautifying golden creation ay nawala halos lahat ng halaga at kakapusan nito nang ang Miracle Dr. Larkin's Medicine Company ay nag-unveil ng kanilang special edition injury medicine, baka hindi pa nila mabayaran ang mga gastos na ginamit nila sa Millennium Snow Lotus. Lolo, sa tingin ko ang mga kamag-anak namin sa panig ng eldest grandfather ang nagbigay kay Jacob ng recipe. Paano pa natin ipapaliwanag ang Miracle Dr. Larkin's Company na may hawak ng recipe para sa injury medicine at ang bersyon ng espesyal na edisyon? Maingat na sabi ni Polong habang pinagmamasdan ang kanyang lolo na naglalakad sa silid. Nagtanong ako at sinabi ng kapatid ko na hindi pa niya nakita ang recipe at wala rin si Jacob na recipe. Umiling si Miracle Dr. Kang. Naiintindihan ko kung anong klaseng tao siya. Hindi niya sana ako puputulan ng ganito noong una kong pera ang habol niya. Lolo, nagbabago ang mga bagay. Nagsalita si Harry. Walang apo ang panganay na lolo.
Wala siyang iniisip kundi ang kanyang sarili lamang. Nasa kanya na ngayon ang kinabukasan ng kanyang apo na iniisip. Tingnan mo na lang kung gaano kasama si Jacob. Pati ang mga babae niya ay mga babae na natapos ko ng paglaruan. Ayaw na makita ng panganay na lolo na mamuhay ng mahirap, kaya ipinasa niya ang recipe sa kanya. Nanalo siya sa mukha mo kaya siya lang. Harry, talagang kapanipaniwala iyon. Tumango si Miracle Dr. Kang. Kung gayon, ano sa palagay mo ang dapat nating susunod na hakbang? Ako, si Harry ay gustong maglaro ng dirty, at habang nag-iisip ng mga trick na tulad niyan ay hindi problema para sa kanya, ang pagtalakay sa diskarte ay. Lolo, sa palagay ko kailangan nating simulan ang pag-unawa kung anong mga baraha ang dapat laruin ni Martin. Una, kailangan nating malaman kung saan nila nakuha ang kanilang recipe. Pangalawa, kung maaari, pinakamahusay na maghanap tayo ng paraan upang makuha ang recipe para sa Pill of Life Extension at Toxin Cleansing, sabi ni Polong. Malinaw, magpapatuloy kami sa aming kasalukuyang pagsasaliksik sa tableta na binili namin mula sa auction. Kung nagawa naming kopyahin ito may pag-asa pa na maging isang marangal na bahay. Tiyak, ngunit paano natin sila iimbestigahan kung wala tayong sariling mga lalaki sa kanilang panig? Tanong ni Miracle Doctor Kang pagkatapos tumango. Lolo, sabi ko naman sa'yo diba? Malaki ang asset natin sa pamilya natin. Sabi ni Polong habang lumingon kay Harry. Huminto si Miracle Doctor Kang naalala ang sinabi sa kanya ni Polong sa Iron Lake. Polong, sabihin sa amin kung ano ang nasa isip mo. Harry, may importante akong misyon para sa iyo, seryosong sabi ni Polong. Ako. Anong misyon? Si Harry ay hindi masyadong komportable sa titig ni Polong. Ano ang pinag-uusapan ng lalaki? Saktan mo ang apo ni Martin, si Francine. Paano na? Sa tingin mo magagawa mo ito? Sabi ni Polong, nakatingin pa rin kay Harry ang mga mata niya. Pumapatol sa kanya. Napakurap si Harry at nagsimulang tumawa. Wala na akong maipapangako, ngunit kung ito ay tumatama sa mga babae. Ipaubaya mo sa akin. Ito ang pinakamagaling ko. Hindi sigurado si Miracle Doctor Kang kung dapat ba siyang matuwa o malungkot sa apo niyang ito. At least, hindi siya inutil. Ang maaaring mag-iwan ng hindi kinaugalian ng mga bagay sa kanyang mga kamay. Ang apo ni Martin ay may katayuan din. Kakailanganin mo ng higit na pagsisikap kaysa sa karaniwang mga batang babae na pinagkakaguluhan mo, sabi ni Polong. Ayon sa aking pananaliksik, si Francine ay naging isang nurse pagkatapos ng graduation, ngunit siya ay malinis pa rin. Malamang, hindi pa siya nagkaka-boyfriend. Bagamat ang mga inosenteng tipong ito ay hindi ganoon kadaling hawakan, kapag nagawa mo na, sila ay magiging tapat para sa iyo. Masaya siyang tutulungan ka kahit na hilingin mo sa kanya nagbigay sa iyo ng ilang mga sikreto. Damn, bro. Hindi ko akalain na magaling ka sa ganito. Mukhang marami kang alam sa mga babae. Nagulat si Harry. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganito karaming kaalaman si Polong sa mga babae nang hindi pa siya nagkaka-girlfriend. Ito ay teorya at kaalaman lamang. Ikaw ang nagsasabuhay nito. Sa madaling salita, nasa iyo ang lahat. Kung nakuha mo ang recipe, malaki ang gantimpala sa iyo. Sabi ni Polong. Sige, kuya. Wala akong kakayahan sa pamamahala o anupaman, ngunit iwan mo na sa akin ang mga bagay na tulad nito mula ngayon. Medyo may tiwala ako sa larangang iyon, huwag kang mag-alala. Palaging nababahala si Harry na wala siyang papel na dapat gampanan. Hindi na iyon ang kaso. Matapos kumpirmahin ang pangunahing plano, nagsimulang talakayin ng mga kang-ang tungkol sa pananaliksik sa Pill of Life Extension at Toxin Cleansing. Polong, ayon sa aming nahanap, itong Pill of Life Extension at Toxin Cleansing ay iba sa huli sa parehong kulay at lasa, sabi ni Miracle Dr. Kang. Marahil nagkamali tayo noong nakaraan at nag-uwi ng isang tableta ng tae ng aso sa halip. Posible. Baka nahalo ito sa ilang dumi ng aso sa basurahan, at ang kalahating kinain ni Harry ay ang kalahating may tableta sa loob nito, ang iba ay maaaring puro dumi ng aso. Hulaan ni Polong. 570. Hindi namin maaaring ipaalam sa anumang bagay na magkamali sa oras na ito. Kailangan naming magsaliksik ng mga katangiang tableta sa buong lawak ng aming mga kakayahan.
Hanggat pinangangasiwaan namin iyon, may pag-asa pa rin na maging isang marangal na bahay, sabi ni Miracle Dr. Kang. Lolo, paano naman si Melissa? Sumuko na si Polong na makasama si Melissa, ngunit nagbago muli ang mga bagay. Ilang pulgada na lang ang layo nila sa pagiging marangal na pamilya ng matuno ang lahat ng iyon. Medyo nabahala si Polong. Hindi pa namin masisira ang mga koneksyon sa kanya. Marami pa kaming dapat ipag-alala, at ang pamilya Turner ay isang kritikal na asset sa oras na ito. Parang walang magawa si Miracle Dr. Kang. Tumanggaw si Polong. Gusto niya si Melissa ngunit hindi siya sigurado kung hanggang saan siya dapat sumama dito dahil sa mga isyu sa pamilya. Nag-aalala siya na hindi niya maaalis si Melissa kapag umabot na sa bagong taas ang mga kang ngunit natakot siya na baka mahulog pa sila ng walang suporta ng Turner Est. Hindi siya makatulog ng mahimbing dahil doon at maagang nagising. Nagpasya siyang magsaliksik tungkol sa tableta at tingnan kung may makukuha siya rito. Kailangan niyang ipagpatuloy ang pagpapabuti ng relasyon niya sa babae kung walang anumang pag-unlad. Dumating siya sa sala para kunin ang Pill of Life Extension at Toxin Cleansing, buti na lang nakita niyang nakabukas ang kahon. Walang bakas ng tableta sa loob ng kahon. Masama ito. Nasaan ang tableta? Lolo! Sigaw ni Polong, nagpapanik. Ang pill na ito ay nagkakahalaga sa kanila ng higit sa 400 milyon. Hindi ito biro. Ang pagsigaw ni Polong ay nagresulta sa Miracle Doctor na sina Kang, Gilier, at Harry na sumugod sa sala, lahat sila ay nataranta, nakakunot ang noo, habang nakatitig sa walang laman na kahon. Nasaan ang tableta? Sino sa inyo ang naglipat nito? Ang unang naisip ni Miracle Dr. Kang ay isang miyembro ng pamilya ang nagnakaw ng tableta. Madilim ang kanyang mukha sa sama ng loob habang nagsasalita. Tumigil ang lahat bago umiling. Lahat sila ay bahagi ng pamilyang Kang, at habang sina Gilier ay may kaunting alitan sa isa't isa, hindi nila hahayaan ang isang personal na isyu na magdulot ng pagkasira ng buong pamilya. Buhok ng aso. Nahadyap ng matatalim na mata ni Polong ang ilang hibla ng buhok ng aso sa tabi ng kahon. Nasaan ang German Shepherd? Natigilan si Miracle Dr. Kang habang nakakunot ang kanyang noo. Inalis kaya ng kanilang alaga ang tableta sa bibig nito. Palagi nilang iniiwasan ang aso kapag nag-iimbestiga sa tableta ng tae ng aso, ngunit pagkatapos na mapagtanto na walang halaga ang tae, hinayaan lang nilang gumala ang aso sa loob ng bahay. Walang sino man ang inaasahan na ito ay tatakbo lamang sa tableta. Nagulat ang lahat ng Kangs at nagsimulang maghanap sa bahay para sa aso, sa wakas ay nakita ito sa isang sulok ng bakuran. Nakabaluktot ito sa tabi ng ilang sanga at napapaligiran ng malambot na dumi ng aso na may kakaibang amoy dito. Ngunit si Miracle Dr. Kang ay walang oras para pakialaman ang amoy. Binuhat niya ang aso at nagsimulang maghanap sa paligid para sa tableta, walang epekto. Wala na. Molditik ang moth, nasaan ang tableta? Labis na natarante si Miracle Dr. Kang habang tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ang tableta ay nagkakahalaga ng 400 milyon. Walang paraan na matatalo lang siya ng ganoon kalaki. Nagkatinginan ang lahat. Paano sila nakahanap ng isang maliit na tableta sa isang bakura na ganoon kalaki? Masyadong malaki ang bilya mismo. Hindi nila alam kung saang sulok napunta ang tableta. Namutla si Harry. Baka kumain ng aso. Lolo. Kinain ng aso si Lolo. Anong pinagsasabi mo? Medyo nagalit si Gilier sa kalokohan ng kanyang anak. Hindi, sinasabi ko na baka kinain ng aso ang tableta. Mabilis na paliwanag ni Harry. Ang sitwasyon ng aso ay hindi naiiba sa kapag ako mismo ang kumain ng tableta. Nakahiga ako at hindi makagalaw, at natatae rin ako. Si Miracle Dr. Kang ay tumalikod kay Harry at tumingin sa aso. Ito ay totoo. Nakaramdam siya ng pagkirot sa kanyang ulo at naging itim ang kanyang paningin. Nahulog siya at bumagsak sa lupa, nawala ng malay. Ito ay inaasahan. Hindi maraming tao ang nabigla sa paggastos ng 400 milyon sa isang tableta para lamang kainin ito ng kanilang aso. Buti na lang nahimatay din siya. Ang isang taong mahina ang pag-iisip ay maaaring mamatay lamang sa atake sa puso.
Sa katunayan, walang sino man ang mas maganda kaysa sa Miracle Dr. Kang. Ang Pildores na iyon ang tanging pag-asa nilang maging isang marangal na bahay, at hinubad lang ito ng aso sa kanila. Ang Diyos mismo ay laban sa pamilya Kang. Ngunit hindi mahalaga kung ano ang nais ng Diyos mula sa kanila. Kailangan nilang dalhin si Miracle Dr. Kang sa ospital. Ang pagkawala sa kanya pagkatapos mawala ang tabletang ito ay lubos na masisira sa pamilya Kang. Magaling si Miracle Dr. Kang. Nawala na siya ng malay dahil sa sobrang galit at gulat. Pagkagising, ang una niyang inaalala ay ang tableta. Putulin niya ang tiyan ng aso at i-extract ang tableta kung iyon ang kinuha nito. Kayong mga bastos, bakit mo ako dinala sa ospital? Sayang ang oras. Bakit hindi mo binubuksan ang aso at tingnan kung nandoon pa ang tableta? Galit na galit si Miracle Dr. Kang sa mga idiot na nasa harapan niya. Hindi ba nila alam kung ano ang mahalaga? Nagkatinginan sila. Ito ay totoo. Bakit hindi nila naisip iyon? Malamang nahuli na kung gagawin nila ito ngayon, bagaman. Natutunaw na sana ito ng aso. Ngunit si Miracle Dr. Kang ay umalis pa rin sa ospital kasama ang kanyang pamilya, na asar nang umuwi siya sa isang napakalusog na German Shepherd. Ito ay puno ng enerhiya, tumatalon-talon na may walang katapusang supply ng lakas. Pinagmasdan ni Miracle Dr. Kang ang eksenang napunit ang isang butas sa kanyang dibdib. Kinain ng asong ito ang tableta. Bakit pa ito tumatalon ng ganito? Nakahawak sa huling hiwa ng pag-asa, pinatay ni Miracle Dr. Kang ang aso nang hindi naggumpay. Walang anuman sa tiyan nito. Napaupo siya sa lupa, umiiyak na malapit ng mamatay bago siya nagsimulang gumulong-gulong sa damuhan. 400 milyon. 400 milyon. Walang natira, wala na. Bakit nila deserve ito? Lahat ng iba ay nasa pinakamababang mood din, nasasaktan sa napakalaking pagkawala. Ang isa pang pagkakataon ay nagpaalam sa pamilya Kang. Lolo, baka pwede nating lutuin ang aso at kainin. Baka may natitira pang epekto dito, hindi napigilan ni Harry na magmungkahi. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.